Okay, random math problem number 106. Itong question na ito ay ipiniem sa akin, so medyo advanced na ito. So in a class of 20 students, 60% are boys with an average weight of 55 kilograms. The rest are girls. All students have distinct integer weights. If the class average is 45 kilograms, what is the maximum possible weight of the lightest girl? So, hinahanap natin yung maximum possible weight of the lightest girl. So, gagamitan lang natin ito ng formula para sa average. Okay? So, ano bang formula ng average? So, formula for average ay x bar is equal to summation of x over n. Okay? So, in a class of 20 students, so that means ang value ng n natin dito ay 20. So, ito yung n. 60%. 60% are boys. So, kunin natin yung 60% ng 20. So, ilan lahat yon? 60%. So, 20 times 60%. So, ang 60% ay 0.6. So, multiply lang natin. 6 times 20, that is 120. May 1 decimal place tayo. So, therefore, the answer is 12 or 12.0. So, therefore, meron tayong 12 na boys and then the rest are girls. The rest are girls. So therefore, ang number of girls, meron tayong 8 girls. Okay? And then, with an average weight of 55 kilograms. So 60% are boys with an average weight of 55 kilograms. Ang average ng boys ay 55 kilograms. The rest are girls. All the students have distinct integer weights. So magkakaiba. Magkakaiba ang weight ng bawat isa. All students have distinct integer weights. So magkakaiba. Integer, ibig sabihin walang decimal dapat. If the class average is 45 kilogram, what is the maximum possible weight of the lightest girl? Yung lightest girl ang hinahanap natin. So, gagamit pa tayo ng formula dito, yung formula ng combination ng mean. So, another formula ng mean, yung combination, x bar is equal to, so, pwede nating ilagay dito yung n sub 1, m sub 1, plus n sub 2, M sub 2, min 1, tsaka min 2. Tapos N sub 1, ito yung boys. Ito namang N sub 2 yung girls. Over yung total na sum nila, N sub 1 plus N sub 2. Okay? So ito yung formula para sa combination. Kasi may combination tayo, 12 boys tsaka 8 girls. Okay? So, isubstitute natin yung mga given. So, sabi 45 daw yung class average. So, itong class average natin, 45 na lang ito. So, lagay natin dito, 45 is equal to, pwede na nating i-multiply ito. N sub 1 times M sub 1, ito yung boys. So we have 12 boys. Tapos given 60% are boys with an average of 55. So therefore, itong N sub 1 times M sub 1 or itong total ng boys ay equal sa 12 times their mean 55. So pag minultiply natin yan, 12 times 55, ang total ng boys ay 660. 12 times 55. Then yung pinaka-total naman, dahil meron tayong average na 45, so pwede nating i-multiply ito. So pag sinubstitute natin dito, n sub 1 plus n sub 2, yan yung 12 plus 8, so that is 20. Tapos itong n sub 1, m sub 1, so meron na tayo dyang 660, plus ito pa yung sinosolve natin, n sub 2, so meron tayong 8 girls. Tapos yung mean, hindi pa natin alam yung mean dito, no? So lagyan natin ng m sub 2. So ito yung mean. So pwede nating masolve yung total. Ang boys daw ay 660. So tapos yung total, pwede nating masolve. Ang total niyan, i-multiply natin itong 45 sa 20. So total 45 times 20, that is equal to, pag minultiply natin, yan ay magiging 900. So ngayon, pwede nating masolve itong yung girls, yung sum ng girls ay equal dapat sa isubtract natin ito. 900 minus 600 equal yan sa 900 minus 660. 900 minus 660, that is equal to 240. So dapat itong 8 times m sub 2, so dapat ito ay equal sa 240. 240 na lang dapat ito para masatisfy yung condition na 45 yung ano natin, average, total na average 45.
Okay. So dahil may given tayo dito condition na distinct integer weights. So pwede nating i-assume yung mga weight ng boys. So yung weight ng boys, pagpalagay natin magkakatabi sila. I-assume natin. So 55. So 55 yung average ng weight ng boys. So itong 12 dito pwede natin pagtabi-tabihin natin. So pwede nating i-assume 55, 56, 57, 58, 59, 60. Tapos dito sa kabila 54. So 54, 53, 52, 51, 50, 49. So ilan na lahat ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ito na yung pwede nating i-assign, magkakatabing number, i-assign yung dun sa 12 boys dahil nga ang sabi, distinct integer weights. So pwede tayong mag-trial and error dito. Hinahanap natin maximum possible weight of the lightest girl. Okay? So kung ito yung inassume natin sa boys, kasi nga pinagtabi-tabi natin. So ito yung 55, yung average weight ng boys 55. So ito yung pinaka posible yan, malalapit 49 hanggang 60, pwede nating i-assign. So ngayon, kunin natin yung maximum, yung susunod dito sa 49, kapag yung girls ang weight ng girls ay simula sa 48, 47, 46, 8 dapat, 8 girls, 46, 45, 44, 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 42, and 41. Kapag ito, parang imposible siyang maging total ng girls dapat 240 lang. Pag inad natin lahat ito, ang magiging sagot dyan, 48 plus 47, 46, 45, 44, 43 plus 42 plus 41, that is equal to 356. So not possible. Not possible yung 356 kasi given ang natitira dito sa formula natin 240 na lang ang natitira para sa girls ay 240 lang. So hindi na pwede yung i-assign natin yung 48 hanggang 41. Okay? Tsaka sa mga choices natin 24, 25, 26 at 27 lang. Kapag 48 to 48 to 41 ang lightest girl dito, itong pinakamababa, 41. So, hindi pwede yung 41 kasi 356. Ang hinahanap natin, 240 lang. So, para ma-solve natin yan, pwede nating i-estimate, pwede tayong mag-assign ng variable. So, burahin lang natin. Pwede tayong mag-assign ng variable dito. I-assign natin yung lightest girl, i-assign natin as X. Ito yung lightest girl. Yung sumunod, gagawin natin magkakatabi. So, ito yung lightest girl, i-assign natin na X. Yung susunod sa kanya, gawin natin x plus 1. Sunod-sunod la. X plus 2, x plus 3, 1, 2, 3, 4, x plus 4, x plus 5, x plus 6, hanggang x plus 7. Okay? So, i-assign natin na ito yung lightest girl, ito yung hinahanap natin. Tapos, sunod-sunod sila. So, ito kasi yung pinaka maliit na number na pwede nating makuha. Kasi sabi, distinct integer weights. So, ayan, ito yung pinaka minimum, no? Minimum na weight nila. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng sum na 240. So, i-add natin lahat ito. Pag in-add natin lahat yan, may 8x tayo dyan. So, therefore, we have 8x plus pag in-add natin itong 1 hanggang 7. So, ilan lahat yan? Pag pinag-partner, puro 8 ito. 1 plus 7, 8. 6 plus 2, 8. 3 plus 5, 8. So, ilan lahat yon? Tatlong 8, 24 plus 4. So, we have 28. So 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, that is equal to 28. Okay? And then i-equate natin dito kasi ang total dapat nila 240. So 240, solve lang natin ang x, subtract 28 on both sides. So therefore, we have 8x, cancel this. 8x is equal to 240 minus 28. So this will be 10 minus 8, we have 2. This will become 3 minus 2. So we have 1, bring down 2. And then divide both sides by 8. Therefore, the value of x is equal to, when we divide this 212 divided by 8, we will get 26.5. Okay? 26.5. So hindi naman pwedeng 26.5 kasi we want integer. We want integer weights. So therefore, pwede nating itry
yung 26 dito. Kung yun na yung possible weight of the lightest girl, i-try natin itong 26 at 27. Okay, so kapag 27 yung lightest girl natin, so by trial and error ulit, pag tinry natin using trial and error, kung makakakuha tayo dito, so burahin ko lang muna ito dito. So 26.5 yung nasolve natin kapag magkakasunod na integers. So i-try natin sa kapag 27 yung kinuha natin, 27, 28, 29, 30, 31, 32, dalawa pa, 33 and 34. Pag inad natin lahat yan, so ano makukuha natin? 27, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ang makukuha natin dito ay 244, which is lampas. 244, hindi pwede kasi 240 lang dapat, lampas. So therefore, mali na itong 27. Hindi na ito yung maximum possible weight of the lightest girl. So ang pwede dito itong 26. Makakakuha tayo ng set dito. Palitan natin ito ng 26. Palitan natin itong 34 ng 26. So pag pinalitan natin ng 34 itong 34 ng 26, ang makukuha natin dito, pag inad natin lahat 'yan, 26 hanggang 33 plus 27 plus 28, 29, 30, 31, 32 plus 33, ang makukuha natin ay 236. So hindi eksakto yung 236 pero ang gagawin natin, papalitan natin itong 33 ng 37. Okay? So pag naging 37 yung 33, equal na siya sa 240. So ibig sabihin, 26 yung maximum possible weight of the lightest girl. Hinahanap natin yung maximum, pinakamalaking number na pwedeng weight ng lightest girl. So dahil pinakamalaki na nga itong 26, pwede na nating hindi kuhanin itong 24 at 25. Pwede itong maging value pero hinahanap natin yung maximum possible weight. So therefore, the correct answer is letter C, 28. So ito yung mga distinct integer weights natin. Ito siya, 26 hanggang 37 sa girls. Tapos yung sa boys naman, 49 hanggang 60. Pwedeng magkaiba-iba pa yan. Pero ang importante lang, hinahanap natin itong maximum possible weight of the lightest girl, 26. That's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron kayong math question, ay i-comment nyo lang po or i-PM nyo ako sa aking messenger na RJ Enseñado. So bye-bye and God bless.